Okay. Magandang umaga sa iyo, Attorney Chris Noel Bandijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Lipat muna tayo sa GLIT. Ano po, pero Okay. from time to time, papasok natin yung mga situationers sa Bagyo. Okay. Pero as promised, sa mga interesado po dyan na magsubasta, magbid dun sa mga okay. sasakyan ng mga Diskaya, now is the time Okay. to prepare your money. Aha. Your money. Ano muna, babasagin ko muna yung alkansya ko. Attorney Chris! Hi, Sir Alvin, Ma'am Doris. Magandang umaga. Good Opo. morning. Paano ba makisali dyan? Ano bang step by step na pwedeng gawin kung interesado yung ating mga kababayan na bilhin o magbid sa mga sasakyan yan? Meron tayong registration process, Sir Alvin, no? At magbabayad po tayo ng registration fee. 5,050 pesos po yung halaga po nito. At bukod po dyan, meron po tayong mga requirements na kinakailangan isumite, no? Yung ating mga ITR o kaya yung ating business tax, no? At yung patunay na nagbayad po ito, duly stamped and received by the BIR. At meron pa po tayong mga pagrehistro, no? Doon sa ating magiging bid. Meron po tayong magiging public viewing sa November 10 to 12 para makita naman po ng ating mga prospective bidders itong mga sasakyang ito. Doon po sa ating press release, Sir Alvin, meron po doong link, no? Idadalhin po tayo ng link doon sa pinaka-issuance ng BOC. Nandun pa po yung mga mas iba pang detalye, no? Upang malaman pa po yung iba pang requirements tungkol po sa mga gusto mag-participate sa auction na ito. Yung Ayun. tinatanong bigo niya, mas makamumura daw ba siya? Kaya nga, Ibig sabihin, kasi hindi naman brand new yan. oo. Ay, di ang presyo niya mas mababa Mas kaysa mababa. sa dating presyo, Attorney. Tama yan, Sir Alvin, no? Doon po sa ating mga naging determination ng floor price, meron pong kinonsidera ang ating komite, no, na depreciation. At yan po ang naging resulta kung bakit ganyan po yung naging floor price. No? Accounted for na po yung depreciation dahil tama po kayo, hindi po ito brand new. So magkano na lang? Magkano na lang, tama. Per vehicle po, Sir Alvin, doon po sa link na pinadala ko po sa inyo, makikita po doon yung presyo, no? Yung floor price per vehicle. Doon po sa interesado kayo na sasakyan, kung di po ako nagkakamali, nasa 7 million po yung floor Wow. price. Wow. Interesado lang. Interesado, Pero hindi naman oo. hindi ko naman sinasabing sasali ako. Aha. Yung kulay pula, partner, na Mercedes Oo Benz. nga. Ganda nun, ano? Mercedes ba yun? Oo, Mercedes Mas yun. Mariosep. Anong model yun? Mercedes-Benz Brabus 2019 edition. Kung di po ako Ano na nagkakamali. pala? 2019. Anim na taon na rin, partner. Oo, baka naman ma-afford mo na yan, partner. At saka, ang tanong ko pala, meron ba yan yung tinatawag na assume balance? Wala po. Wala No? Yung na. po ating naging floor price, yun na po yung magiging Ayun na yun. natin, yun po yung kabuuan ng ating bid. At syempre po, no, the more bidders we have, the better yung ating ma-generate na revenue kasi magiging pataasan po kayo, no? Oo. Ito po ay submission ng sealed bids. So dapat po, after po ng ating public viewing, ay kumbaga matatansan nyo na po, no, kung ano po yung inyong ibibid para sa mga sasakyang ito. Ayun. Hindi ba mapag-iinitan ang makakabili niyan, Attorney Chris? Yun nga. Kasi sabihin, property pala ni Diskaya ito, ha? Siyempre, galit ang tao sa katiwalian, Correct. hindi ba? Correct. Dahil yan ay katas ng katiwalian. Hindi ba delikado naman pag ikay nakabili? Sa aming pananaw, Sir Alvin, no, ito nga po ang magko-correct dun sa galit ng ating publiko, no, dahil itinatama na po natin yung proseso at yung mga revenue nawala sa ating bansa ay maibabalik na po sa kaban ng bayan. No. Pangalawa po, ito naman po ay dadaan sa full registration. No. So sa madaling salita po, hindi po ito mahaharas naman, no, ng ating mga law enforcers, ng ating HPG, ng ating LTO. Dahil dun sa ating kasunduan with LTO ay talaga pong itatama na po natin yung pagre-rehistro sa mga smuggled items na ito. Opo. Pero, attorney, magkano ho ang tinatayang makikitain ng gobyerno kapag lahat po yan ay naisubasta na? Kung ang pagbabasihan po natin, Ma'am Doris, ay yung floor price po lamang, no? Lalagpas po tayo sa 100 million na mark, no? Pero syempre po, dahil po ito ay isang bidding, inaasahan po natin na pataasan pa po yung ating mga magiging prospective bidders, no? At yung 100 million na ito, conservatively, ito lamang po ay patungkol sa pito, no? Ito po yung naunang ipapasubasta po natin. Opo. Meron pa po tayong 6 pa po, no? Na iniintay pa po natin yung desisyon ng ating legal division. At syempre po, marami pa po tayong ibang mga luxury vehicles na ipapasubasta. Ito naman po ay bunsod ng mga normal na operasyon ng BOC at wala pong kinalaman sa mga flood control. Oo. Paano kung ang magbid ay yung mga Diskaya?
Doon po sa ating CAO 3-2020, Ma'am Doris, no, meron po Oo. mga prohibitions dito. Ah. Hindi po pwedeng lumahok ang kawani ng BOC. Yung pong importer, consignee at yung nagmamayari po ng smuggled item ay hindi rin po maaaring lumahok. Ayun. Feeling ko okay. para sa'yo talaga, partner. Oo nga. Ikaw na kailangan mo ng bagong sasakyan. Why don't you Oo. bid? Tsaka sabi, Bagay sa'yo yung pula eh. oo. Oo. Hindi, gusto ko yung may payong. Maulan eh. Ano niyo may payong dyan, Attorney Chris? Yung may payong po yung Rolls-Royce Ayun, Cullinan. yun. Rolls-Royce. Kung di po ako nagkakamali, nasa mga 40 plus million po yung store 40 price. million, 40 partner. Kaya ko na yan Oh, kasi my sabi ni goodness. Attorney Chris, walang asumbalance eh. Ah. Kaya ko na yung hulugan. Ilang gives po, Attorney? Unfortunately, Ma'am Doris, after pong i-award yung bid, no, kailangan na po nating bayaran yung buong halaga at yun po yung kailangan nating kumpletuhin proseso, no, after po nating madeklara as the winning bidder. So hindi po natin pwedeng hulugan po yung ating bid. Okay. Pero pag nabili yan, pag sa mananalo sa Oo. subasta, malinis na yan, di ba? Kung wala Oo, na akong dapat. babayarang customs, taxes, kung ano duties, wala nang ganon. Malinis yan, pwede ko na i-drive, pwede nang gamitin. Ang magiging kasunod na hakbang na lang po, Sir Alvin, would be the full registration sa Land Transportation Office kasi po, i-rehistro na po sa pangalan ng winning bidder. Hindi okay lang yun. Minimal lang naman yung bayad doon pag Oo. nilipat, di ba? Konting Tama po. paperwork Oo, lang konting yun. paperwork lang Oo. yun. Kasi narehistro naman siya sa LTO. Tama. Tapos pag nasa akin na yan, pwede mo nang palitan ng pintura, palitan ng plaka, Ayan. para hindi na siya recognizable na pag-aari ng mga diskaya. Correct. Yung pintura, Sir Alvin, alam ko po pwede pong gawin yun, no? Ipaparehistro ulit natin yung change color. Pero yung plate number po, parang hindi po yata pwedeng gawin yung magpalit ng plate number once na ganun. narehistro na po ito sa ating bansa. Ganun. Naka-assign na talaga. Naka-assign na talaga Yung siya. pagpalit ng kulay, sa PNP yata ginagawa yan. Pero pwede. Pwede. Pwede mong palitan. Oo. Okay. Sige. Hindi ba pwedeng discounted para mabenta natin agad? Oo nga. Kasi may floor price pala, no? Correct. Bawasan nyo pa para mabenta ka agad, attorney. Sumusubok po tayo, no, based sa computation na ito. Meron naman po tayong mga pamamaraan kung sakasakali pong wala pong mag-bid sa mga halagang ito. Magre-recompute po tayo. Pero susubukan po muna natin. Siyempre, ang gusto natin, ma-maximize yung ating ma-generate na revenue. Kung kayong dalawa naman po ang sasali, libre ko na po yung registration fee ninyo. Yung bid Ganyan. price na lang po ang inyong kailangan bunuin. Ayoko yan. Ang gusto ko mga freebies, yung kagaya ng mat, mga gano'n. Ayun ko sa'yo. Payong. Attorney Chris, thank you. Maraming salamat. Thank you. ah. Thank you po. Maraming salamat sa oras Thank mo. you very much for the opportunity. Good morning. Mabuhay Good ka. morning Si po. Attorney Chris Noel Bendijo po yan, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs.